Hello everyone, magandang oras sa ating lahat. Welcome to my videos. Maraming salamat sa panonood at lalo na sa mga nag-subscribe. Thank you guys, at kung bago ka pa lang dito sa aking videos, huwag kalimutan mag-like, comment, shares, and subscribe para updated ka sa aking mga bagong upload na mga videos na mayroong mga gandang kasaysayan at halaga tungkol sa ating mga barya. Guys, mayroon tayo ditong $1 na Federal Reserve ng United States paper notes na si George Washington. Mayroong taon na 2013. So guys, bago tayo magpunta doon sa ating napaka-importanting topic tungkol dito sa banknote na ito guys, sa taong 2013, dahil talagang nagba-viral ito sa ibang bansa doon sa United States of America, dahil nga sa nagkakaroon ng napakaraming error na nagawa nito guys. So bago tayo magpunta doon guys sa ating importanteng topic, tapusin muna natin ang kanyang features, dahil napaka-importante rin na malaman natin ang tungkol dito sa banknote na ito guys ng United States of America, ang paper notes na $1 ng United States of America. So ito yung features na guys. Ang issuer nito guys ay United States. Issuing United States. Entity Department of the Treasury. Period Federal Republic 1776 ang kanyang date. Meron siyang type na standard banknote. So may taon na 1963 hanggang 2021. So may kalumaan na yung ating paper bills guys. Medyo luma na. Pero pwede pa naman siguro ito magiging koleksyon. Pwede pa siguro ito guys. So value guys ay $1. Sa Pilipinas guys, ang nagkakahalaga ito ng 59 pesos. Sa ating dollar exchange ngayon sa Pilipinas, umabot ng 59 pesos. Napakataas na guys ang $1 ngayon. So ang currency naman ay dollar. 1785 ang kanyang date. Ang composition nito guys ay hybrid substrate, 75% na cotton at 25% na linen. Ang kanyang size naman ay 156 by 67 mm. Meron siyang shape na rectangular, at ang kanyang technique ay intaglio. So ang kanyang number ay number 201805, at ang kanyang reference naman ay napakaraming reference number. Mayroong P443, number P449, number P455, at mayroon ding P462, P480, P468, P number 40, 490, P number 474, at P number 496 ang kanyang reference number. Napakadaming reference number nito, dahil hindi lang millions ang ginawa ito, napakarami. So ito yung obverse natin guys, ang portrait of George Washington at the center, and treasurer's signature, and the Federal Reserve Bank seal at the left. So bank seal, ito yung bank seal niya guys, at the left. At mayroon siyang secretary signatures and treasury seal at the right. So ito yun. Ito yung secretary signatures and treasurer or treasury seal at the right. So mayroon din siyang script na Latin guys, at ang kanyang lettering naman ay Federal Reserve Note, the US or the United States of America. These notes are legal tender for all debits are public and private. Washington $1. So may nakalagay na United States of America $1.
So hindi naman ito baguhan sa inyo guys dahil napakaraming ginawa nito. So napaka-common sa paper notes na ito guys, paper bills. Common ito dahil sa sobrang daming ginawa. Kaya lang nagiging viral doon sa Amerika dahil sa napakarami palang ginawang error nito guys. So ito yung likuran niya guys. Ito yung reverse. Mayroong nakasulat na Great Seal of the United States around and 1. Ito yung Great Seal of the United States of America around 1. Mayroon siyang script na Latin guys, at ang kanyang lettering naman ay United States of America, in God we trust, and Annuit Siftos. Na ganon yung siguro pagbasa niyan. Annuit Siftos, MDCCL double X V and I. Yan ang nakasulat guys, the Great Seal. At meron siyang if Floribus Unum of the United States, $1. Yan ang nakasulat guys, napaka rare. And the signatures of the Treasury of the United States. Printing, ang printing nito, ang gumawa, ang Bureau of Engraving and Printing, United States. Mayroong date na 1862 or year 1862. So mayroong comments dito guys on the overside of the $1. Ito guys, overs. So ito yung overs guys. On the overside of the $1 banknote, a letter in a circle identifies the Federal Reserve. So yan, ito siguro medyo maliliit lang yung mga words. Identifies the Federal Reserve Bank branch. Serial number of the note also starts with the same letters, identifying FRV branches are as below. As follows. Meron ditong letter A, Boston, letter B, Cleveland, mayroon letter D, Cleveland, B, New York, C, Philadelphia, and A naman, Richmond, ang F naman ay Atlanta, J, Chicago, at ang kanyang H ay St. Louis. Marami ang gumawa guys, galing sa Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, and St. Louis. So yun guys ang mga gumagawa ng mga paper bills na ito guys. Napakarami nila. Ito tayo guys sa ating 2013 RGR nga GGL 7%. Mayroon siyang mintage na 1,132,800,000 kapiraso sa ating 2013. At ang reference number naman, P number 537 series 2013. Mayroon na sa lettering na F. So ito yon, F from Atlanta ito. So itong klase na paper bills guys ay meron siyang 61 pesos ang kanyang fine. Ganon din sa very fine at sa extra fine 61 pesos. About uncirculated 61 pesos din. Uncirculated niya guys is 63 pesos lang. At dito naman tayo sa ating reference number 3537 series 2013 nga F Atlanta FW. Meron siyang about uncirculated na 78 pesos. Ang kanyang uncirculated is 130 pesos. Dahil meron siyang mintage na 249,600 at 249,600,000 kapiraso. So sorry guys, 249 million piraso. Napakarami guys ang ginawa nito. At meron ding 2013 na RGR 1.1%. Ang ating P number 537 series 2013 F Atlanta rin, at saka nakasulat ay star. So star note.
So meron siyang 6,750,000 na kapiraso. Ito lang nakalagay na presyo guys. So yan yung ang galing natin sa inumista.com guys, ang impormasyon na yon na kuha natin. So meron naman tayo dito according to the Bureau of Engraving, your $1 bill could be worth up to 150,000 US dollar. So according to the Bureau of Engraving and Printing with 6.4 million $1 bills were printed with a valuable error. So napakarami ang ginawa pala guys. Nagkaroon ng error. So kaya pala nagkakaroon ng viral ito sa Amerika dahil doon sa napakaraming nagawang mali. So maraming error ito guys. So baka ito siguro ay isa na ito sa nagiging error dahil mayroon tong date na 2013. This is because the currency collectors in the US or United States of America are willing to pay up to 150,000 US dollars for the some version of the dollar bill with a particular printing error. So yun guys. According to the wealthynickel.com, some dollar bills printed in 2014 and 2016 features a mistake for the US or the United States Bureau of Engraving and the printing that could make them worth 150,000 US dollars by collectors. So napaka sarap kung magkakaroon tayo ng ganong error. Napaka yaman ko na siguro kung mayroon ako niyan. So kung ito yon guys, so marami akong pira nun. At meron pa dito guys, according to the Bureau of Engraving and Printing, a total of 6.4 million banknotes were printed with the error in 2014 and 2016. The Federal Bank is New York issued one batch, while the second was issued in the Washington DC. Thought the bill could buy anywhere in the world at this point. According to the American Numismatics Association and congressionally chartered non-profit dedicated to the study and collection of bills and coins. The currency misprint are extremely rare, making them extremely valuable among the collectors. So nakalagay guys, the series date located on the far right at the photograph of George Washington must read a series 2013. So andito, yun yung 2013 natin guys. Zoom ko lang. So yun, klarong-klaro 2013. Baka ito na yung 150,000 US dollar guys. So ang sarap pakinggan na mayroon akong isa nito. Napaka-viral pala. The bills has a B Federal Reserve seal above the serial number located to the right of Washington photo. Letter F. So pero okay na rin dahil 2013 naman ito. So napaka mahal pala nito guys. Baka papagrading natin to guys sa ating mga professional numismatics dyan sa ating area dito sa Pilipinas. Mayroon tayo dito guys mga grading company. So puntahan nyo lang ang mga collectors na malapit sa inyong lugar. So yun guys, ang mga nakuha nating impormasyon guys tungkol dito sa ating $1 bill na talagang nag-viral dahil napakalaki pala ang halaga nito guys. 150,000 US dollars. So maraming salamat guys sa panonood at God bless sa ating lahat.